Yan, start tayo sa custard mixture. Magsalang ka ng kaserola sa kalan na hindi pa nakasindi. Oo, wag mo muna sisindihan yung kalan mga madam. Tapos ang nilagay ko sa kaserola lang una, ayan, milk powder, tapos harina. Oo. Sunod niyan, yung ating jelly powder na ang flavor ay leche flan. Pero kung wala kang leche flan flavor, kahit hindi leche flan flavor, pwede mong gamitin. Ikaw na bahalang mag-decision kung anong flavor ang gusto mo. Kahit anong kulay pwede rin. Basta jelly powder na isang sachet ang gamitin mo. Yan, naglagay ako ng isang buong itlog. Large yung ginamit ko, pero kung anong size ang meron ka dyan, kung excess mo lang meron ka dyan, pwede na yan, carry na yan. Oo. Tapos sa paglagay ng tubig, unti-unti lang. Kailangan, kapag nilagay mo yung lahat ng dami ng tubig, kailangan ganyan na itsura niya, smooth na ang texture ng dry ingredients kasi para mas madali siyang malusaw. Oo. Kasi kapag inisang buhos mo yung tubig dyan, mahihirapan kang lusawin yung dry ingredients. Ang mangyayari niyan, habang niluluto mo, merong buo-buo. Kaya kailangan ganyan unti-unti. Oo. Nihingal ako. Yan, kapag napaghalo mo na, tsaka mo sindihan pa lang yung kalan. O, ngayon mo pa lang sisindihan, ha? Tandaan, ngayon pa lang sisindihan. Mahinang apoy lang mga madam, pinakamahinang apoy. Huwag mong lulutuin sa malakas na apoy, huwag mong mamadaliin kasi mabilis siyang maluto. Ayan, 3 minutes lang muna, halo ka lang ng halo sa loob ng 3 minutes. 3 minutes, oo. Pagkatas ng 3 minutes, ayan, tsaka mo ilalagay yung asukal. Tapos patuloy mo ulit haluin sa loob ng 5 minutes. Sa mahinang apoy pa din. Oo, ayan. Pagkalipas ng 5 minutes, pagkalipas ng 8 minutes na total cooking time, 3 minutes una tapos 5 minutes, kaya 8 minutes ang total cooking time natin mga madam. Ayan na, pwede na yan. Hindi mo na kailangan pakuluin yan. Huwag ka mag-alala, luto na yung harina niyan at saka yung itlog. Oo. Maniwala ka. Oo, kasi mabilis siyang maluto, mga madam. Mabilis siyang mamuo. Sinasalin mo pa lang sa mga lalagyan, buo agad yan. Maniwala ka. Tapos, ayan, hatiin mo yan sa 15 pieces na hinge cups. Tapos, ayan, ang ginamit ng hinge cups, 150 ml. Tapos, bawat hinge cups merong 1/3 cup ng custard mixture. Yan, takpan mo lang. Pagkatakip mo, ilagay mo na siya sa rep. Oo. Pero choice mo yon, pwedeng hindi mo siya ilagay sa rep. Kung wala kang rep naman, pwedeng chiller naman. Ako, nilagay ko to sa rep sa loob ng 30 minutes o 1 hour o habang niluluto ko yung ating thick Milo. Ayan, nasa thick Milo na tayo. Ayan, ulitin ko, ganun ulit, parang ganun lang. Maglagay ka ng asukal sa kaserola, tapos milk powder. Pero, wag tandaan nyo, mga madam, nakapatay pa yung kalan yan. Huwag mo na sisintayan. Tapos maglagay ka ng asin. Sa paglagay ng asin, optional lang yan. Oo. Huwag mong ipilit kung wala. Oo. Tapos maglagay ka ng harina. 2 tablespoon lang. Huwag mo dadamihan kasi maglalasang harina yan. Tapos maglagay ka ng instant coffee o kape. Half teaspoon lang yan mga madam. Huwag mo sobrang dadamihan kasi magiging lasang chocolate cappuccino naman yan. Tapos maglagay ka ng, ayan, 3 piraso ng sachet yung ginamit kong Milo powder. Pero kung gusto mong mas Pero kung gusto mong mas mapamahal yung puhunan mo, dagdagan mo pa. Oo, syempre, pag mas mahal ang puhunan, mas masarap pa. Oo, pero ito, masarap to mga madam. Sa paglagay naman ng tubig, dahan-dahan lang rin. Katulad nung kanina sa custard mixture, dahan-dahan lang ang lagay para mas madaling malusaw yung ating mga dry ingredients. Yan, kapag napaghalo-halo mo na, tsaka mo lang pwedeng sindihan yung kalan. Tandaan mga madam ha, ngayon lang sisindihan yung kalan. Tapos, ayan, ang lakas ng apoy, pwedeng medium hanggang sa high heat ang lakas. Kasi mas maganda kung mas malakas ang apoy kasi para mas mabilis lumapot, mas mabilis maluto. Oo, lutuin mo lang yan, gradually o unti-unti ang paghalo niyan mga madam. Oo, hanggang sa kumukulo at hanggang sa ma-reach mo na yung pinakalapot na gusto mo. Oo, na texture. Ayan. Kasi ito mga madam, kapag ka ito naluto, lumamig na. Kapag lumamig na yan, mas lalapot pa yan. Maniwala ka. Try mo. Masarap to mga madam. Oo, hindi mo ang ingay ng anak ko, gusto niya kunin yung lapel. Ayan. Pagka lumamig na yung iyong thick Milo, oo. Tsaka mo ihanda itong custard mo, oo. Yung iyong custard pudding. Yan, tanggalin mo yung takip. Malamig-lamig na yan mga madam kasi nga, 'di ba, nirep natin kanina. Pero tandaan, kung walang rep, pwedeng chiller, styro chiller ang gamitin mo. Oo, styro container. Ayan, 'di ba nakikita nyo, mas lumapot yung ating thick Milo at saka mas naging dark. Ganyan yan mga madam. Tapos, sa bawat container, maglagay ka ng 1.5 o 2 kutsara ng
Thick Milo. Basta hatiin mo yung mixture ng Thick Milo sa 15 pieces na hinge cups. Oo, kasi 15 pieces ang nagawa niya. Tapos naglagay lang ako ng unsweetened na cocoa powder pang toppings. Pero optional lang yan mga madam. At saka yung sprinkles. Sa paglagay ng toppings na cocoa powder at saka ng sprinkles, optional lang yan. Kung ayaw maglagay at kung wala ka, huwag mo na ipilit. Pero mas maganda kasi mas presentable. Tapos ilagay mo siya sa rep, depende sa kung gaano katagal yung gusto mo. Oo, yun talaga yun. Yun yung realidad. Oo. Kung kailan may bibili, dun mo tanggalin sa rep. Kasi hindi naman yan sobrang titigas kasi kahit tumigas yan, mag-yellow, smooth pa rin ang texture niya. At saka yung Milo niya sa ibabaw, yung thick Milo niya, kahit na tumagal siya sa freezer, mas lumalapot lang siya mga madam. Hindi siya nagtutubig. Oo, maniwala ka. Ang sarap nito, promise. Ang sarap talaga nito, promise. Grabe. Oo, parang chocolate talaga. Parang hindi siya gawa sa Milo yung ating thick Milo. Ang sarap. Ayan, sa mga gusto subukan to, sa mga gusto tikma, sa mga gusto itinda, ayan, kasunod na nitong taste test yung ating recipe at saka costing kung magkano pwede mong kitain sa loob ng isang buwan, isang araw at saka isang taon. Oo, nandun na rin nakalagay kung magkano yung pwede mong puhunan. Ang sarap nito mga madam, promise. 15 pesos lang magagawa pero ang laki na ng kikitain mo. Pang mamahalin, ang sarap. Oo. Yan. Yun lang. Goodbye, good luck. Love you. Gulo ng anak ko.